Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ang ilalahad ko natunan para sa daily devotion na pinamagatang gratitude. Count your blessings. So, panibago po tayong series na 7 Secrets to a Joyful Life. So, tapos na tayong series sa The Forgotten God. So, yung scripture natin ngayon is Psalm chapter 103 verses 2 and sinasabi na, "Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits." At Tagalog, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. So, yung teaching po natin ngayon is number 1, gratitude. Recognize God's goodness. So, kapag tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, kinikilala natin na mabuti ang mga bagay na natatanggap natin mula sa ating Panginoon Hesus Kristo. Hindi lamang ito sariling kakayahan o swerte, kundi sa kanyang biyaya ang tatanggap natin. No? So, halimbawa na lang doon is, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa mabuting kalusugan, kaligayahan na ibinibigay niya sa ating pamilya, no? And talagang thankful tayo nun. So, isa yung biyaya ni Lord Jesus Christ, hindi lang siya swerte, no? Kasi, pag sinabing swerte, parang tiyempuhan lang. Yung biyaya is pamatagalan siya, no? Mabuting kalusugan talaga na binigay ni Lord sa ating pamilya. And dapat natin yung ipagpasalamat sa Kanya. So, gratitude recognize God's goodness. Next, gratitude strengthens our faith in God. Kapag palagi tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon, mas tumitibay yung ating tiwala sa Kanya at yung pananampalataya natin sa Diyos. Dahil nakikita natin yung Kanyang pagkilos sa ating buhay. No? Excuse me. At ayun, is nagpapaalala siya na kahit anong pagsubok na dumating man sa atin, no, na nakaharapin man natin, nariyan pa rin ang Lord Jesus Christ upang tumulong sa atin at sa ating pamilya. So, halimbawa na lang na kunwari, tayo, may problema tayo. Siyempre, sa lahat ng problema pinagdadaanan mo, dumarating sa'yo, alam mo sa sarili mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil palagi mo siyang pinapasalamat sa mga bagay na kaloob niya. And syempre is nagtitiwala din tayo sa Kanya. Kasi kapag may paniniwala ka sa Panginoon, lahat ng words mo nasa Kanya na at hindi ka niya pababayaan. So, gratitude strengthens our faith in God. Next, gratitude multiplies our joy. Kapag nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo, tumataas yung ating kasiyahan dahil mas nakikita natin yung mabubuting bagay sa ating buhay. No, ito yung nagdadala sa atin ng positive mindset, no? At sa pamagitan nun, marami tayong dahilan upang maging masaya sa buhay. Halimbawa na lang, di ba? Pag ikaw, gising mo ng umaga, syempre blessing yun. Isang malaking pagpapala yun dahil nagigising tayo sa araw-araw, no? At mas nagiging masaya tayo kung ano yung bagay na meron tayo. Hindi tayo yung bagay na, yung hindi makontento. So, tayo, masaya tayo dahil yung bagay na binigay sa atin ni God is kontento tayo. Kasi kapag yung naghahangad pa tayo ng iba, parang hindi ka pa kontento sa binigay sa ng Diyos. Diba? Yung ganun. So, gratitude multiplies our joy. So, bilang application, number 1, enumerate 5 things we are thankful for daily. So, dito sinasabi na maglaan tayo ng oras sa araw-araw upang magpasalamat, no, sa 5 bagay na ating ginagawa sa araw-araw, no. Kahit gaano pa kaliit yan, kalaki, dapat na ipagpasalamat ka sa ating Panginoon sa Kristo. Masanay tayo, sa pamagitan nun, masanay tayo na kilalanin yung si Lord sa kanyang kabutihan sa ating buhay sa araw-araw. Like for example, nagpapasalamat ako sa aking pamilya, sa aking kaibigan, sa aking mga loved ones, no? Syempre sa pagkain araw-araw at sa kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa aking pamilya at sa aking sarili. At syempre, magandang panahon, magandang kinabukasan, ganyan. Ang mabuting kalusugan na ibinibigay sa ng Panginoon sa mga mahal ko sa buhay.
ayun, ito yung pinagpapasalamat ko sa araw-araw na nagising tayo sa araw-araw, sa paggabay, sa walang sawang pagbibigay ng buhay, di ba? And ayun, sa mabuting kalusugan at syempre sa mga lahat ng tao, hindi lang sa pamilya ko kundi sa ibang tao din, no? So enumerate 5 things we're thankful for today. Next is compare your past years to the present. So sinasabi dito na yung nakaraan mo, isipin mo kung paano ka nabago ni Jesus Christ, no? Na yung mga bagay na sa'yo na dati hindi umuunlad, na ngayon umunlad at nagbago para sa mas mabuting ikaw, sa mas bagong ikaw. At ayun, is ipinagpapasalamat mo. Ako sa buhay ko, talagang ipinagpapasalamat ko yung nakapasok ako sa CLCC Church dahil yung buhay ko noon is talagang makamundong gawain yung nagagawa ko. Like, inom araw-araw, yung mga pagsuway sa magulang, ganyan po, no, yung mga nagagawa ko noon, nung wala pa yung Jesus Christ sa buhay ko. Pero nung dumating ngayon, yung pumasok ako sa church, yung buhay ko, mas lalo ko siya nakilala, mas lalo pang lumalim yung connection ko kay Jesus Christ. And yun, masaya ako at pinagpapasalamat ko yun dahil nakapasok ako sa CLCC Church. At feel ko ayun yung ginawang way ni Jesus para magbalik loob ulit ako sa kanya, no? Although may God naman ako sa buhay ko dati, alam ko naman yung tama at mali, pero ginagawa ko pa rin, no? Kumbaga, go lang ng go. Pero ngayon, alam ko na yung mga wrong and good na things. And ayun, mas lalo ko pa nakilala si Lord sa buhay ko. And ayun, parang bawat sa gagawin mong kasalanan mo, konsensya ka na parang kikilos talaga yung Holy Spirit sa buhay mo. So ayun, compare your past to the present. So number 3 and lastly is focus on spiritual and eternal blessings. So nagpapasalamat tayo para sa mga material na bagay. Mas mahalagang alalahanin ang mga Holy Spirit at mga biyaya tulad ng kaligtasan at ay yung mga pangwalang hanggang biyaya tulad ng kaligtasan at pag-ibig ng Lord God. Kasi yung kaligtasan at pag-ibig ni Lord God walang hanggan yan. Patuloy lang yan sa'yo. Patuloy lang siyang kumikilos sa buhay mo. Halimbawa, nagpapasalamat ka sa kapayapaan ng isip, no? Ibinibigay ni Lord God yung kaligtasan sa pamagitan ni Jesus Cristo. Yung diba, yung dati ikaw, yung isip mo is magulo, pero ngayon may kapayapaan na. Ayun. And through, binibigay yun ni Lord through Jesus Christ sa kanyang Son. Kaya nga yung one God is made up ng persona, which is the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yeah. So, focus on the spiritual and eternal blessing. Mag-focus lang tayo sa mga bagay ng mapagwalang hanggan. At tulad ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Kasi yung pag-ibig ng iba dyan, nauuwas yan in the end, anytime, pwede kang iwan. Pero ang pag-ibig ni Lord God is hindi kayo iwan. So, ayun lamang po yung natunan sa daily devotion na yung natunan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.